Oras na para sa maiinit na balita. Sa bintana na yan. Water cannon, sana po dyan. Busog na sa balita. Dito sa Balitangan. Live nakuha yan sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Lumipat po dyan ang ilan sa mga nagkilos protesta sa People Power Monument sa Quezon City nang bawiin ng QCLGU ang rally permit sa EDSA. As of 10 a.m., nasa 1,000 ang tao sa Liwasang Bonifacio ayon sa Manila Public Information Office. Naaresto sa Valenzuela ang isang lalaking senior citizen na pumatay sa kanyang amo noong 2001 matapos ang halos 25 taong pagtatago. Aminado ang akusado sa pagpatay na nagawa niya raw matapos magalit ang biktima sa kanyang anak. Balita natin ni Gabriel Gonzalez, exclusive. Sa hudyat ng tawag ng operatiba, agad sumugod ang mga pulis sa isang bahay sa Bypass Road, Barangay Bignay, Valenzuela kahapon. Natunto ng mga otoridad ang lalaking senior citizen na subject ng bitbit nilang warrant of arrest dahil sa kasong pagpatay sa kanyang amo noon pang 2001. Ayon sa pulisya, halos 25 taon na nagtago ang akusado. Ni-revive ng court natin. So last month, nag-issue sila uli ng warrant of arrest. June 23, nagsimula na yung surveillance namin dun sa address na nakalagay dun sa kung saan nahuli yung isa sa mga suspect. Kaya namin natuntun yung suspect ngayon sa murder incident noong 2001. Ayon sa pulisya, sa biktimang negosyante kumukuha ng panindang binatog ang akusado at kanyang anak. Simpleng away magkapitbahay raw ang pinagmula ng krimen. Kinompronta raw ng nooy 44 anyos na biktima ang lalaki at 3 iba pa dahil sa hinalang sila ang pumatay sa aso niya. Pinuntahan pa umano ng biktima ang akusado sa kanyang bahay para kumprontahin at doon na raw humantong sa pananaksak ang kanilang away. Nung paalis na yung victim natin during the confrontation, pagtalikod niya, ayun, hinabol ng mga suspects natin ng stab. Ayon sa akusado, nagawa niya ang krimen para sa kanyang anak na nauna raw na pinagbuntunan ng galit ng biktima. Hindi ko na po sana siya papatulan kasi po pumunta po siya sa bahay namin, naghahamon at ng bato. Bigla po akong pinormahan. Pinormahan ako ng karate. May dala ako sir, binunutan ko na ako. Ang asawa naman ng biktima tila nabunutan daw ng tinik sa dibdib nang maaresto ang pumatay sa kanyang asawa. Sobrang hirap namin noon, sir, kasi maliliit pa yung mga anak ko. Nag-aaral pa sila. Ngayon naaresto na po yung suspect. Makakamit na namin ng hustisya. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga pulis po na tumulong po sa amin. Nakakulong na sa San Jose del Monte Police Station ng akusado na naharap sa kasong murder. Naibalik na rin sa Malolos sa RTC ang kanyang warrant at hinihintay na lang ang commitment order. Tinutugis pa ng pulisya ang 2 pang subject din ng warrant of arrest. Gabriel Gonzalez, nagbabalita para sa GMA News. Nakalabas na kagabi sa Philippine Area of Responsibility ang Tropical Depression Henry. Huling namata ng pag-asa ang bagyo, 760 kilometers kanluran ng Bacnotan, La Union. Sa kabila ng paglayo sa bansa, hahatakin pa rin ng bagyong Henry ang hanging habagat. Magpapaulan ng habagat sa Palawan, Occidental Mindoro, Zamboanga Peninsula, Basilan, Tawi-Tawi at Antique. Muli namang nagbabalik ang easterly sa Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga, Davao Region at Quezon Province. Ang mga nasabing lugar ay magkakaroon ng mainit na temperatura pero posible pa rin ang mga panandaliang ulan. Mas makaaasa sa maayos na panahon dito sa Metro Manila at ilan pang panig ng bansa. Maging alerto lang sa mga posibleng local thunderstorm. Patay na ng matagpuan sa Silago, Southern Leyte ang dinukot na dating Vice Mayor ng Abuyog, Leyte at kanyang anak. Natunton ang mag-amang James at Carlo James Bohol sa tulong ng GPS system na nakakabit sa nirentahang getaway car na mga dumukot sa kanila.
Batay sa investigasyon, dinukot ang mag-ama sa kanilang opisina at warehouse sa Mayorga, Leyte noong June 27. Nadakip po ang 3 sospek sa Pasay City kahapon. Ayon sa pulisya, umamin ang mga sospek sa krimen. Matagal na raw magkakilala at magkasosyo sa negosyo ang mga sospek at biktima. Utang sa negosyo ang isa sa mga tinitignang motibo sa krimen. Itinuturing ng itong case closed ng pulisya. Hindi nagpaunlak ng panayam ang pamilya ng mga biktima. Nakuhanan ng baril sa loob ng paaralan ng isang grade 10 student sa Barotac, Nuevo, Iloilo. Ayon sa pulisya, rumisponde sila sa paaralan matapos humingi ng tulong ang pamunuan nito dahil sa dalang armas ng binatilyong 15 anyos. Kwento ng ina, posibleng nakuha ng anak ang baril mula sa kanyang ama na nasa Mindanao. 10 taon na raw silang hiwalay ng kanyang mister na sangkot daw sa iligal na droga at iba pang iligal na aktibidad. Kwento ng ina ng nahuling estudyante, nabanggit ng anak na may nambugbog sa kanya dati. Hindi nagbigay ng pahayag ang prinsipal ng paaralan. Hawak ngayon ng Department of Social Welfare and Development ang binatilyo. Patay ang isang batang 9 na taong gulang matapos malunod sa bahagi ng Pasig River na sakop ng Mandaluyong. Nagkayayaan lang daw ang biktima at ilang kaibigan na maligo sa ulan at sa ilog. Balitang hatid ni EJ Gomez. Nagtitipon-tipon ang ilang residente sa gilid ng Ilog Pasig sa bahagi ng Barangay Barangay Itaas, Mandaluyong City hapon nitong Martes. Nakaabang sila sa rescue operations ng Philippine Coast Guard at Mandaluyong CDRRMO Fire and Rescue sa isang batang lalaki na nalunod umano sa ilog. Nagtulungan din ang ilang residente na hanapin ang nawawalang bata sa malalim na bahagi ng ilog ayon sa barangay. Medyo maitim, maburak, mahina yung current o yung daloy. And mababaw sa una, may mga bato. Pero pag mga siguro 2 hakbang, biglang lalim na siya hanggang dibdib na eh. Tumagal daw ng mahigit kalahating oras bago nakita ang 9 na taong gulang na lalaki. Pinagtulungan siyang buhatin para i-revive. Lumaban ka! Yung katawan po ng bata, ma'am, bloated na po yung tiyan niya, tapos yung bibig niya po, medyo maputla na talaga. Wala na po siyang breathing, wala na pong pulse po. Yung CPR po, ma'am, dire-diretso po namin ginagawa hanggang makarating po sa Mandaluyong Hospital po. Dead on arrival sa ospital ang biktima. Tumangging humarap sa kamera ang mga magulang ng bata, pero kwento nila galing daw sa eskwelahan ng kanilang anak at nagkayayaan sila ng kanyang mga kaibigan na maligo sa ulan at sa ilog. Nalaman na lang daw nilang nalulunod na ang kanilang anak nang tawagin sila ng ilang residente. Ayon sa barangay, maraming insidente ng pagkalunod ang naitatala sa lugar. Pinapayuhan nila ang mga residente na huwag nang maligo sa ilog, lalo na ngayong tag-ulan. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA News. Mga usapin sa seguridad at depensa, kooperasyon at pagpapaigting sa relasyon ng Pilipinas at Canada ang inaasahang matatalakay sa official visit doon ni Pangulong Bongbong Marcos. Mula sa Vancouver, Canada, may ulat on the spot si Ivan Mayrina. Ivan? Magandang gabi, Rafi, mula dito sa Vancouver, Canada, kung saan dumating si Pangulong Bongbong Marcos dito para sa 4 na araw na official visit. Lumapag ang eroplanong lulan ang Philippine delegation, 4:46 ng hapon ng July 1, oras dito sa Vancouver, 7:46 ng umaga, oras dyan sa Pilipinas. Kasama ng Pangulo si First Lady Liza Araneta Marcos at ilang miyembro ng kanyang gabinete. Ang official visit na ito, Rafi, ay base sa paanyaya ni Canadian Prime Minister Mark Joseph Carney. Magkakaroon ng one-on-one meeting ang Pangulo at si Carney para pag-usapan ng kooperasyon sa larangan ng seguridad at depensa at pagpapalawak ng kalakalan at people-to-people exchange at sa pagkalahatan ay ang pagsusulong pa na magandang relasyon ng Pilipinas at ng Canada. Sa larangan ng kalakalan, makakausap ng Pangulo sa mga roundtable meetings ang mga pribadong negosyante rito para sa supply chain at investment sa mga critical minerals, mga produktong agrikultural at gayon din sa information and communications technology at business process management. Nitong 2025, $3.4 billion ang halaga ng naging kalakalan sa pagitan ng Pilipinas at Canada.
Isa sa mga pinaplansya sa ngayon ay ang isang free trade agreement sa pagitan ng dalawang bansa. Ang Canada ang isa sa may pinakamalaking migrant population ng mga Pilipino sa mundo. May nasa 1 milyong Pilipino ang naririto na naninirahan o nagtatrabaho, partikular sa healthcare, hospitality and services at sa trade and agriculture. Dadalo ang Pangulo sa pagtitipon ng Filipino community dito sa Canada sa araw ng Biyernes. Sa ngayon, Rafi, ay wala pang engagement ng Pangulo, pero bukas magaganap na ang pulong nila ni Prime Minister Carney at sabay nilang i-anunsyo ang mga kasunduang kanilang mapipirmahan sa pagitan ng dalawang bansa. At live mula sa Vancouver, Canada, Ivan Mayrina, GMA News. Balik sa iyo, Rafi. Maraming salamat, Ivan Mayrina. Bago umalis papuntang Canada, sinagot ni Pangulong Bongbong Marcos ang sinabi ni Iglesia ni Cristo spokesperson Edwil Zabala na may selective justice ang kanyang administrasyon. Sir, and your reaction to their allegation that your administration has been having a selective kind of justice daw po? Well, they have their opinion. I believe they're wrong. Hindi tutol ang Iglesia ni Sabi ng Cristo INC, kawalan ng hustisya ang anilay selective justice kaugnay sa planong pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta. Bagay na tinututulan ng INC kaya nagsasagawa sila ng rally. Sabi ni Pangulong Marcos Jr., nirerespeto niya ang karapatan ng INC na magsagawa ng rally. Pakiusap lang niya, wala sanang manggulo para walang masaktan. Nagkaroon ng komosyon ng ilang ralista sa Liwasang Bonifacio kaninang madaling araw. Hinuli ang isang senior citizen na lalaki matapos sa reklamo na ng hawak umano sa binti ng isang babae na nagpalipas ng gabi sa lugar. Sugatan ang senior citizen matapos habulin ng ilang naroon. Hindi na siya sinampahan ng reklamo at ng biktima at pinagsabihan na lang. Kanina, pumila ang mga ralistang nagpalipas din ng gabi sa Liwasan para sa libreng agahan mula sa lungsod ng Maynila. Nananatiling mahigpit ang seguridad ng mga pulis sa lugar. Nang mag-umaga, dumating doon si Congressman Leandro Libiste ng 1st District ng Batangas para kamustahin ang kanyang mga constituent. Ayon kay Libiste, Iglesia ni Cristo ang namumuno ng programa ngayong araw. Sinusubukan pang kuhanan ng pahayag ang namumuno sa programa. Dahil sa pagtitipon, sinuspindi ni Manila Mayor Isko Moreno ang klase sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong eskwelahan sa lungsod. Pinahinto ng traffic enforcer na yan ang mga sasakyan sa isang intersection sa Barangay Capital 7 sa Cebu City o Capital Site sa Cebu City. Tumigil saglit ang puting SUV pero bigla itong umabante at nabangga ang enforcer. Sa halip na tumigil, nagdire-diretso ang sasakyan. Mabuti na lang at nakaiwas agad ang biktima. Nasugatan siya sa kamay at ibang parte ng katawan. Ayon sa enforcer, dahil sa volume ng sasakyan, pinatigil niya muna ang iba pa para hindi maharangan ang intersection. Isang lalaking bystander naman ang humabol sa driver ng SUV kaya napahinto ito. Sa investigasyon ng Cebu City Transportation Office, iginit daw ng SUV driver na hindi niya nakita ang traffic enforcer. Desidido silang sampahan ng reklamo ang driver. Sinubukan ng GMA Regional TV na kunan ng pahayag pero hindi pumayag ang traffic enforcer unit na ipakiusap sa media ang driver habang gumugulong ang investigasyon. Isinusulong sa Senado na magkaroon ng hiwalay na pasilidad na hindi sa bahay Pag-asa ang mga menor de edad na may karumal-dumal na krimen. Pabor dyan ang ina ng isa sa mga nasawing estudyante sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban. Balitang hatid ni Von Aquino. Bumuhos ang emosyon sa paghahatid sa huling hantungan sa 14 anyos na si Ayesa Nicole Dazo. Nailibing na rin ng 15 anyos na si Chris Lawrence Pabian. Ang tanging sigaw ng kanilang mga pamilya, hustisya. Hustisya po, hustisya. Mr. President, para naman po, tumulong naman po kayo para hustisya po sa mga bata. Sina Ayesa at Chris Lawrence ang dalawa sa tatlong nasawi sa walang habas na pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City noong June 22. Krimeng gumimbal sa buong bansa, lalo't ang mga namaril, mga estudyante rin na edad 14 at 15 lang. Humarap sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality ang ina ng isa pang nasawi na si Joyan C. Separa. Hiling niya, babaan ang edad ng kriminal na pananagutan at sana raw mapatawan ng mas mabigat na parusa.
Eh yung bata na yan, nakamatay yan eh. Nakamatay yan. Nakamatay yan ang tao. So ano, ibababahay pag-asa lang yun? Ha? Sa ilalim ng batas, ang 14 anyos na namaril na si alias Nash, walang pananagutang kriminal base na rin sa kanyang edad. So paano yan? Isa sa ano lang yan sa bahay pag-asa? Pwede naman siguro. I agree. Yung sinabi ni Tolfo. I agree po. Yung sinabi niya, pwede naman siyang makulong doon sa ibang pasilidad na pwede sa kanilang edad para din nila maramdaman yung sakit, yung parusa na karapat-dapat sa kanila eh. Disiplinahin din sila. Ang tinutukoy ng ina ni Joyan C. ay ang panukala ni Senador Raffy Tulfo na amyendahan ng batas para magkaroon ng hiwalay na pasilidad para sa mga menor de edad na nakagawa ng karumal-dumal na krimen. Bagamat hindi sila dapat isama sa regular na kulungan, hindi rin daw sila dapat nakahalo sa ibang bata sa bahay pag-asa. What I saw in the US, juvenile detention center, na talagang kulungan. May mga selda. Bawat bata pagdating sa gabi, nandun sila sa kanilang selda to make them feel na sila ay nasa facility na para gampanan yung parusa na ipinataw sa kanila. Sa unang pagkakataon, humarap sa publiko ang tiyahing pulis ni alias Nash. Siyang may-ari ng pistol na pinaputok ni alias Nash ng mahigit 30 beses ayon sa mga pulis. Ayon sa kanyang tiyahin, kinuha raw ni Nash ang baril ng walang paalam sa nakakandadong taguan niya. Dumaan daw si Nash sa bintana para mapasok ang nakalockdown niyang bahay. Nash unlawfully entered my own house. It's not a room po, it's my own house. So house? Yes po. He forcibly damaged my locker. It was locked. And my house was locked as well po, ma'am. Pero yung locker ay plastic locker. Plastic locker, and my firearm was inside a gun box. The locker was as well locked po. And I am only the one who had possession of the keys to my house. Tinanong din siya tungkol sa napabalitang dinala niya sa firing range ang batang pamangkin. I only bring him once. You brought him just once. Just once. Bakit? Anong reason? Ba't nyo siya dinala sa firing range para turuan na mag-firing? Anong dahilan? He usually told me that he wanted to be a police officer like me. He looked up on me. Yun po, he wanted to be a police officer, and he was asking if I could bring him sa firing range. Ayon pa sa tiyahing pulis, napansin daw niyang nag-iba ang kanyang pamangkin nang magbinata na. Yung napapansin ko po kay Nash is masyadong mahaba ang oras niya sa cellphone. He is introvert, more or most of the time hindi siya nakikipag-usap. Gusto lang niyang mapag-isa. Nung siguro nag-puberty na po siya, doon siya nag-start na magkaroon ng sarili niyang mundo. Nasampahan na naman ang reklamong murder ang isa pang menor de edad na si alias Rod, 15 anyos. Sinubukan daw ng Senate Committee na imbitahan din ang kanyang pamilya sa pagdinig pero hindi sila matuntun. Humarap din sa komite ang ilan pang magulang at kaanak na mga namatay at nasugatan sa pamamaril. Ang isa raw sa mga binaril ni Nash, kanyang best friend na sugatan din at nasa ospital pa. Si Nash nasa likod na pala ng classroom nila. Papatayo pa lang siya, binaril siya, doon siya binaril, nakatalikod siya. Ayon kay Committee Chair Risa Hontiveros, layon ng pagdinig na makahanap ng solusyon para hindi na maulit ang nangyari sa Tacloban. Paglilinaw niya, hindi siya tutol sa online o video games. Malinaw po sa akin, hindi games o gaming community ang kalaban. Tungkol ito sa mga panganib na pwedeng kaharapin ng mga bata habang naglalaro at nakikipag-usap online. Nagbabala si Hontiveros at ang mga eksperto tungkol sa 764, isang international network na nagsusulong umano ng karahasan at extremism sa social media at gaming platforms. Posibleng na-impluwensyahan daw nito ang mga menor de edad. May indikasyon din daw na may adult groomer ang mga menor de edad base sa pagsusuri sa Facebook account na pinaniniwalaan kay alias Nash.
Pakay ng mga groomer na makuha ang loob ng mga bata online para ma-manipulate sila. Pagkatapos ng barilan, nag-post ng comments sa page na ito ang tila mga miyembro ng parehong grupo. Makikita ang sinasabi ng mga miyembro ng grupo na sumusuporta sa ginagawa niya. Sa comment ng isang Sedik Riazanov, sinabi, na-edit na kita boy sa TikTok. Make sure na delete mo ang Discord, Reddit, Telegram para walang evidence mahanap. Itong Sedik Riazanov rin ang pinaghihinalaang adult groomer ng mga batang ito. Ayon sa ilang eksperto at advocates, may palatandaang may mga dayuhan na nagpapakalat sa Pilipinas ng nihilistic violent extremism o yung galit sa lipunan, nagtutulak ng pagsasagawa ng kaguluhan at iba pa. Nagiging daan daw ang online games at social media para makarecruit sila ng kabataan. Pagkumpirma ni Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC Undersecretary Aboy Paraiso, ilang insidente ng karahasan sa paaralan ay konektado sa nihilistic violent extremist groups. Pero ayon sa DOJ, the Department of Justice posits that the Philippines' current legal framework falls short or is not yet tailored to address online recruitment of children for violent extremist purposes. nasa pagdinig din ang kinatawan ng Meta na nakiramay sa mga biktima ng Tacloban school shooting at sinabi makikipagtulungan sila sa mga otoridad sa investigasyon. Please rest assured that protecting young people online is not just a policy position for Meta, but it is a responsibility that Meta take it seriously. Sabi naman ng kinatawan ng TikTok, zero tolerance sila pagdating sa violent extremism, youth exploitation at child abuse. We completely ban violent and hateful organizations or individuals, including UN-designated violent extremists, to prevent our platform from being used to glorify violence or inspire copycat actions. Von Aquino nagbabalita para sa GMA News. Sa mata ng batas, hindi pangkaraniwang paglilitis ang impeachment trial. Sui generis nga raw ito o a class of its own. Pero tulad ng kahit anong paglilitis, may prosekusyon at depensa. Sa panig ni Vice President Sara Duterte, 16 na abogado ang bahagi ng kanyang depensa. Karamihan ay mula sa Fortune, Narvasa and Salazar Law Firm. Batay po yan sa isinumiting sagot ng depensa sa Senate Impeachment Court nitong Mayo. Pangungunahan ni Attorney Sheila Sison ang defense team. Si Attorney Michael Powa naman ang tagapagsalita. Kabilang din si Powa sa mga pinatitistigo ng prosekusyon. Parte rin ng Duterte team si Attorney Philip Siegfried Fortun na naging bahagi noon ng defense team sa impeachment trial kay dating President Joseph Estrada. 11 kongresista naman ang magsisilbing public prosecutors sa Senate Impeachment Court. Pangungunahan ng House Prosecution Panel ni Representative Jervil Luistro. Hinati sa iba pang miyembro ng prosekusyon ang 4 na articles of impeachment laban kay Duterte. Si Representative Joel Chua ang mangunguna sa Article 1 na misuse and misappropriation of confidential funds. Si Representative Terry Redo naman sa Article 2 na unexplained wealth umano ng bise. Ang Article 3 na bribery and corruption sa DepEd ay pangungunahan ni Representative Jonathan Keith Flores. At ang Article 4, kaugnay sa umano'y assassination plot at grave threats, ay pangungunahan ni Representative Lawrence Defensor. 3 iba pang kongresista ang itinalaga bilang mga tagapagsalita ng prosecution team. May makakatuwang din ng prosecution ng private prosecutors. Sa ngayon, 15 na ang ipinakilalang private prosecutors na mula sa Pecabar, Kapunan and Castillo at sa legal law firms. Meron din mula sa Free Legal Assistance Group, Tolosa, Lim and Chua, Chan Robles and Associates at Co. Nazario Velasco, Catera and Divinagracia Law Offices. Pro bono raw o libre ang serbisyo at tulong nila sa public prosecutors. Thursday latest, getting ready na si Kapuso actor Rocco Nasino to embrace his kontrabida era to the fullest para sa upcoming Kapuso action drama series na Hari ng Tondo. Chika ni Rocco, isa raw sa defining moments ng serye ang pagpasok ng kanyang karakter na si Rafael Salud.
Si Rafael lang magpapahirap sa karakter ng mga bidang sina Kapuso Drama King Dennis Trillo at Kapuso Primetime Action Hero Ruru Madrid. Todo raw ang paghahanda ni Rocco. Pagpasok ng character ko ay sa isang defining moment ng week 1. Kaya pinaghahandaan pa. Yakap ko talaga ang kontrabida era ko. Mangingit-ngit ang mga viewers sa character na to. Bukod sa Hari ng Tondo, bibida rin si Rocco sa 2026 Cinemalaya film entry na Tirik. Pinost mismo ng direktor ng pelikula na si Mayi Gia Padilla ang wrap-up ng kanilang production. Mapapanood yan at iba pang Cinemalaya entries next month. Update po tayo sa pagpapatuloy ng rally sa Liwasang Bonifacio. Kausapin po natin si Manila Police District PIO Chief at Spokesperson, Police Major Philip Ines. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali, sir. Yes, Ma'am Connie, isang mapagpala at kalmadong umaga po. Ganon din po sa mga nakatugaygay sa inyong programa. Sir, ilan na ho ba ang latest crowd estimate dyan sa Liwasang Bonifacio? Yes, Ma'am Connie. As we speak, Ma'am Connie, meron na tayong crowd estimate dito ng mga more or less mga 1,500. At hanggang kailan papayagan ang mga rallyista na magsagawa po ng aktibidad dyan sa Liwasang Bonifacio? I know hindi kailangan po ng permit dyan, pero meron ho bang naibigay na sa inyong detalye yung organizer? Ma'am Connie, ito pong Liwasang Bonifacio ay Freedom Park po ito ng Maynila. Hindi po kailangan kumuha sila ng permit at nagkaroon na rin po ng announcement yung ating ama ng lungsod ng Maynila tungkol po dyan. At dito naman po, ang pulis natin dito ay nandito lamang po para bantayan lang po yung kaayusan, katahimikan at katatagan po ng lugar. At saka siyempre po yung daloy ng trapiko. At kagabi pa po, Ma'am Connie, meron na po tayong public advisory para po dun sa ating mga kapatid na INC. Yung mga sasakyan po nila, meron po tayong mga designated na parking area para po magamit nila. Ito po yung Quirino Grandstand. At kung sakali naman po na mapupuno yon, meron pa tayong mga alternatibong pwedeng pagparadahan para po yung daloy ng trapiko dito sa lugar na ito ay hindi naman po maihimpil o maapektuhan. Okay, sa ngayon po, ilan po ang nakadeploy na kapulisan po kung po pwedeng malaman? Ma'am Connie, hindi lamang po dito sa Liwasang Bonifacio ang binabantayan po ng ating mga kapulisan. Sapat po yung ating bilang dito, Ma'am Connie. At sabi ko nga, hindi po natin binibigay yung ating number ng personnel natin na nakadeploy dito. Pero meron po tayong mga katulong galing po ng Region 3 at Region 4A. Aha, at paano ho ang gagawin natin kung sakasakali hong magka-spill over yung mga rallyista sa kalsada na hindi po sakop ng Freedom Park? Ma'am Connie, palagi po natin sinasabi na wala naman pong bagay na hindi na pag-uusapan sa bukas na kaisipan. Bukod po dito sa Liwasang Bonifacio, meron pa tayong 3 pa pong Freedom Parks dito. Yung Plaza Miranda po, Plaza Dilaw at Plaza Moriones, pwede po tayo dyan. Okay, may mga pag-uusap na ho ba na naganap sa pagitan po ng MPD at kinatawan po ng INC sa mga posibleng mangyayari at inaasahan ng bilang po ng lalahok sa rally ngayong araw? We presume po, nagkaroon na po sila ng initial na pag-uusap kung saan nga po, katulad po na nabanggit ko sa inyo kanina, kagabi pa po nagkaroon tayo ng emergency meeting sa pangunguna po ng aming district director at naglatag na po tayo ng ating mga security plan at nagkaroon na rin po tayo ng public advisory para po maging gabay ng ating mga kababayan. Kanina pa rin pong umaga, nagkaroon na po ng maagang announcement ang ating ama ng lungsod ng Maynila na wala na pong pasok ang mga estudyante dito po sa lungsod para hindi na po maapektuhan ng bigat ng daloy ng trapiko. Okay, so as we speak, wala pa po tayong idea kung ilan po ang lalahok na mga taga-INC. Tama po kayo, Ma'am Connie, pero ganun pa man po, handang-handa po ang Philippine National Police, handang-handa po ang Manila Police District sa mga ganito pong mga pagkilos at mga pagtitipon po. Alright, marami pong salamat sa inyong oras na ibinahagi sa amin sa Balitang Hali, sir. Maraming salamat, Ma'am Connie, at mabuhay po kayo.
Yan po naman si Manila Police District PIO Chief at Spokesperson Police Major Philip Ines. Nahulog at gumulong mula sa umaandar na jeep ang pasaherong yan sa bahagi ng Aurora Boulevard sa Quezon City. Ang pampasaherong jeep nahulikam na biglang kumabig para mag-overtake sa isa pang jeep. Sa halip na tumigil para tulungan ang kanyang pasahero, nagdire-diretso lang ang jeep. Nakarating na sa Land Transportation Office ang insidente. Pinagpapaliwanag nila ang driver na 70 araw nang suspendido ang lisensya. Ipinatawag din ang rehistradong may-ari o operator ng jeep. Wala pa raw impormasyon ng LTO kung ano ang lagay ng biktimang pasahero. Handa raw si Senador Rodante Marcoleta na makulong para sa kasong plunder kung ito raw ang magiging kapalit para ipagtanggol ang katarungan. Sinabi niya yan sa pakikiisa sa rally ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa EDSA People Power Monument kagabi. Balitang hatid ni Mariz Umali. Dumating si NCRPO Chief Police Major General Anthony Aberin sa People Power Monument. Agad niyang pinuntahan ang isang bus na nakapwesto pa rin sa isang linya sa EDSA. May permit tayo eh. Kasama sa conditions ng permit. Okay na po yung usapan, hinihintay na lang po yung may hawak ng susi. Kasi nga, di ba, inalis yung susi kinuha. So, hintayin natin. Pag hindi naalis, then we will talk again with them. Kung ayaw talaga, then that's the time siguro na maghatak tayo. Mag-aalas 8:30 na nang tuluyan itong inalis at inatras sa White Plains Avenue. Dahil dito, 3 linya na ang nadaanan ng mga motorista. Ang iba pang nakaharang na bus natanggal din sa pagkakabalandra bagamat nagkagulo muli bago ito may alis. May konting commotion because yung mga nasa baba po na mga kapatiran ay ayaw pong pagalaw yung bus. Although nakalagay po sa permit na dapat walang nakabalagpak po dyan ng mga sasakyan. So we ask the attention ng mga leaders nila para pumunta mismo doon para sabihan yung mga kasapi po. Pinalipat na rin ang iba pang mga bus na nakaparada sa White Plains. May-ari ng motor, habulin nyo na. Pag naikarga na po yan, tapos na po yan. At ang abisong ituto ang mga nakaparada pa rin sa EDSA, tinutuo sa mga hindi sumunod. Ayon sa MMDA, hindi na nila pinilit alisin ang mga sasakyan na kahambalang doon para maiwasan ang tensyon. Pero pinatawan nila ng multa ang mga ito. Unang-una yung illegal parking. In fact, hindi kami nag-tow pero nag-issue po tayo ng mga citation tickets under the no contact apprehension policy. Dahil bawal po mag-park dyan sa EDSA. Ngayon, dahil meron silang permit na inisyo ng Quezon City Government, limited po yung parking na inalat. Nasa 3,000 pulis mula sa NCRPO at Regional Mobile Force Battalion ang dineploy para magbantay sa paligid ng People Power Monument. May command post at first aid station din doon. Sa kabila ng matinding sikat ng araw, nagpatuloy ang programa ng mga rallyista para sa panawagan nilang transparency at accountability. Ipinakita nila ang suporta kay Senador Rodante Marcoleta na nakatakdang kasuhan ng plunder. Personal na nagpuntang senador sa rally. Nakahanda po akong magpakulong. Kung kinakailangang maaresto po ako, wala pong problema. Kung ito po ang kabayarang hinihingi para ipagtanggol ko ang katarungan. Nasa 8,000 ang dumalo sa rally. Kinansela o nirevoke naman ang permit nila ngayong ayon kay Elmo San Diego ng Quezon City Department of Public Order and Safety. Pinalaya naman ang 4 na inaresto dahil sa pananakit umano sa mga pulis. Yung bus driver po natin is hinayaan na lamang po ng ating police since part naman po ng trabaho daw niya yung nangyari. So pinatawad na po niya. Yun naman pong nanapak is ina-identify pa po ng ating police kung yun po talaga yung nanapak sa kanya. For further investigation pa po kaya na-release itong 4 nating mga naaresto. May mga na-monitor din umano ang NCRPO na may ibang grupong nakisali sa mga miyembro ng INC. May na-monitor po tayo na ibang grupo, hindi kasabi po ng Iglesia ni Cristo. But our intel operative po ay tinututukan po yung mga individual po na yan. Iginiit naman ng PNP na hindi nagkaroon ng failure of intelligence. We have monitored already that this thing will happen. The only problem is, hindi natin ma-pinpoint yung exact day. But just the same, before the rally, bago sila pumunta rito, nakapag-deploy na tayo. The only problem is, hindi natin in-expect na ganun karami.
Ayon naman sa Malacanang, naniniwala po ang Pangulo sa liderato ng INC na sila ay nagkaroon ng rally o sinasabing protesta para itaguyod ang transparency, accountability. Iginagalang natin ang liderato ng INC at hindi tayo naniniwala na sila ang magiging nasa likod ng destabilization. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA News. Isang alkalde sa Mexico ang nagpakasal sa isang hayop na kaanak ng mga buwaya. Meet our lovely bride, ang Cayman na pinangalanang Ana Cynthia Ramirez Ahumada. Nag-I do sa kanya ang isang mayor sa Oaxaca bilang bahagi ng isang ritual na ilang siglo nang ginagawa ng mga katutubong Chantal at Huave. Paniwala kasi roon, isang deity o diyosang reptile na Cayman na kumakatawan sa inang kalikasan. Pinaniniwala ang magdudulot ang kasal ng kasaganahan at magandang ani. Ipinagdiwang niya ng mga residente sa pamamagitan ng masayang tugtugan at sayawan. Binaril ng riding in tandem ang isang pampasaherong bus sa Amadeo, Cavite. Nangyari ang insidente habang bumibiyahe ang bus sa barangay Banay-Banay. Batay sa investigasyon, tinapatan ng motorsiklo ang bus at pinagbabaril ito ng nakaangkas. Iligtas ang driver, 2 konduktor at 4 na pasahero. Pinaghahanap pa ang mga salarin at inaalam ang kanilang motibo. Wala pang pahayag ang kumpanyang may-ari ng bus. Apat na araw bago ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, isang misa ang isinagawa sa Quezon City ng mga nagsusulong ng anilay truth, justice at accountability. May ulat on the spot si Tina Panganiban Perez. Tina? Connie, isang Mass for Truth, Justice and Accountability ang idinaos ngayong umaga sa Chapel of the Nativity sa Immaculate Conception Cathedral sa Quezon City. Idinaos ito 4 na araw bago magsimula ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Lunes, July 6. Pinaluhan ito ng ilang miyembro ng House Prosecution Panel sa pangunguna ni Lead Prosecutor Representative Chervy Luistro. Nasa misa rin sina Prosecutor Representative Laila De Lima, Representative Isabel Maria Zamora, Representative Joel Chua, Representative Lawrence Defensor, at Representative Sakapag-Aw. Kasama nila sina Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan at Attorney Marforth Hua. Sa homily ni Monsignor Mel David, pinayuhan niya ang mga prosecutor na humugot ng lakas at tapang sa Panginoon at hingi ng gabay ng Holy Spirit. Ayon kay Father Joselito Sarabia, main celebrant ng misa kanina at isa sa mga impeachment complainant. Bagamat alam niyang matatapang ang mga prosecutor, may mga ordinaryong mamamayan daw na nangangamba dahil baka may pressure mula sa ilang sektor. Pero tiwala si Father Sarabia na malakas ang ebidensya laban sa bise at makakonvict siya. Nanawagan naman si Representative Luistro sa publiko na patuloy na magdasal para lumabas ang katotohanan. Connie? Maraming salamat, Tina Panganiban Perez. Tahimik ang pagtitipon ngayon sa Liwasang Bonifacio ayon sa Manila Police District. Kuha tayo ng update doon sa ulat on the spot ni John Consulta. John? Rafi, tuloy-tuloy ang pagdating ng mga tao dito sa may bahagi ng Liwasang Bonifacio dito sa Manila para sa pagpatuloy ng pagtitipon ng Iglesia ni Cristo ngayong araw. Maya't maya ang dating ng mga tao dito sa Liwasang Bonifacio sa Manila para makiisa sa magiging aktibidad ng Iglesia ni Cristo. Ang ilang nagpalipas na magdamag, inabutan namin nakapila para kumuha ng 2 piraso ng itlog kada tao para itagdag sa kanilang almusal. Kanya-kanya naman ang pwesto sa ilalim ng puno ang mga naunang dumating sa gitna ng mainit na panahon. Ayon kay Police Brigadier General Arnold Santiago, District Director ng Manila Police District, nananatiling matahimik daw ang pagtitipon ng mga tao rito. At dahil isang Freedom Park ang Liwasang Bonifacio, malaya makapagsama-sama mga tao rito at di na kailangan kumuha pa ng permit sa LGU. Pero ayon kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste, aabot na sa 4,000 ang nandito sa Liwasang Bonifacio. 500 dito raw ay kanya raw mga kababayan na galing pa sa Batangas. Ayon kay Leviste, nananatiling buo ang kanilang panawagan sa gobyerno na itigil na ang umunoy selective justice kaugnay sa investigasyon sa flood control project.
Narito, Rafi, ang magkasunod na pahayag ni Police Brigadier General Arlo Santiago at Congressman Leandro Leviste. Sikapin po ng inyong Manila Police at ng suporta galing sa National at saka sa NCRPO na maging tuloy-tuloy pa rin po ang daloy ng trapiko. Ang bilin po sa atin, huwag ma-block ang mga kalsada, hindi baling bumagal ng kaunti yung takbo ng mga sakyan, basta tuloy-tuloy na nakakabiyahe yung ating mga kababayan. Matunog ang salitang selective justice na nakikita nila na ang ilan ang sinasabing sasampahan ng kaso, ngunit ang iba naman ay hindi man lang pinaiimbestiga. Maganda kung ipakita ng gobyerno na pati ang mga tao na may mataas na responsibility and role sa mga flood control projects ay pananagutin din. As of 10 a.m., Rafi, ay aabot na raw sa 1,200 ang bilang ng mga tao na nandito sa Liwasang Bonifacio ayon sa MPD. No? Yan yung latest figure nila, Rafi. Pero inaasahan pa mamayang hapon magsisimula ang kanilang mga programa habang patuloy nilang inaasahan ang kanilang pagtitigpan ng kanilang mga kasamahan na galing sa iba pang probinsya. Yan ang latest mula sa Liwasang Bonifacio. Balik sa iyo, Rafi. Maraming salamat, John Consulta. Gitang kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez, hindi suportado ng ebidensya ang pagdadawit sa kanya sa flood control project scandal. Sabi ng tagapagsalita ni Romualdez na si Attorney Elaine Atienza, maging si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan ay hindi idiniin ang dating House Speaker sa flood control issue kahit may pagkakataon siya magsalita sa mga nakaraang hearing at investigasyon. Gagawing state witness ng Office of the Ombudsman si Bonoan para sa binubuong kaso laban kay Romualdez tungkol sa 2025 budget. Ayon sa kampo ni Romualdez, hindi kontrolado ng iisang tao ang national budget process kahit pa ang House Speaker. Hindi raw kayang utusan ng House Speaker ang DPWH Secretary na nangangasiwa sa mga proyekto ng kagawaran. Pati ang DBM na naghahanda sa panukalang national budget at ang Senado na kasama sa mga nagbubusisi sa budget. Dagdag ng kampo ni Romualdez, dapat panagutin ang mga nagkasala sa flood control scandal. Pero hindi raw dapat gawing shortcut ang pagdidiin sa isang may malaking pangalan gaya ni Romualdez para lang may maipakita sa publiko. May mga saradong kalsada at mahigpit ang seguridad ngayon sa ilang bahagi po ng lungsod ng Maynila kasabay ng rally sa Liwasang Bonifacio. Mayroon on the spot si Mariz Umali. Mariz? Connie, dahil sa isang Freedom Park ay inaasahan ng Philippine National Police na mas darami pa yung mga kaanib ng Iglesia ni Cristo na lalahok sa kilos protesta dito sa Liwasang Bonifacio na nananawagan para sa transparency and accountability mula sa mga nanunungkulan sa gobyerno. Nasa 500 pulis ang nakadeploy rito sa Liwasang Bonifacio para i-secure ang lugar. Ngayong dito na itinuloy ang kilos protesta ng mga taga-INC. Ayon kay National Capital Region Police Office Chief Police Major General Anthony Abirin, nakatuon ang deployment nila sa pagpapanatili ng seguridad at pagpamamatsyag sa parking area dahil wala namang mga malalaking kalsadang kailangang bantayan sa lugar di tulad sa EDSA. Mas malaking puwersa ang nakatalaga sa Menjola at paligid ng Malacanang na tinatayan nasa 2,500 na pulis para mapigilan ng mga rallyista na makalapit sa official residence ng Pangulo. Ayon kay Abirin, may nakarating na impormasyon na posibleng may naging paglabag sa mga kondisyon ng permit o may natanggap na reklamo mula sa mga residente sa White Plains kaya di na-extend ang permit doon. Pero nilinaw ni Abirin na wala pa siyang formal na kumpirmasyon ukol dito. Binigyan din ni Abirin na hahayaan ng mga pulis sa mga rallyista na magprotesta sa Liwasang Bonifacio na isang Freedom Park hanggat mapayapa ang pagkilos at walang nangyayaring kaguluhan. Sa posibilidad naman ng pag-apaw ng mga rallyista sa mga kalapit na kalsada, sinabi niya na papayuhan lamang sila ng mga otoridad na lumipat sa mga lugar na hindi makakaabala sa trapiko at sabi rin ni Abirin ang ilang pagsasara ng mga kalsada at plaza ay hiniling mismo ng pamahalaang lungsod ng Maynila bilang bahagi ng hakbang sa seguridad. Sitwasyon tayo ng trapiko dito sa may loto na Connie, makikita po ninyo na may medyo kumakapal na rin po yung volume ng mga sasakyan at may build up na pero makikita pa rin natin na tuloy-tuloy naman ang daloy ng mga sasakyan sa mga sandaling ito at narito rin po yung Manila Parking and Traffic Bureau para magmando sa trapiko dito sa lugar na ito. Connie? Maraming salamat, Mariz Umali. At yan na may init na balita ngayong tanghali. Ako po si Connie Season. Rafi Timo po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampe. Ito po ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Doon at ngayon, serbisyong totoo. It's more
feel it? It's warming up. Can you feel